Hi, Vivi! Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Mylene. 24 years old. At masasabi kong kahit papano, masaya naman ako with my relationship. By the way, DJ Lindsay, mag-first year anniversary na kami ng boyfriend ko. Pero, ngayon ko napapansin na magkaiba talaga ako o kakaiba talaga ako pagdating sa pag-uugali. Iba ang ugali ko kapag kasama ko ang family, mga kaibigan ko. Usually kapag sila yung nandyan, madaldal ako. Masayahin, makulit, at malakas tumawa. Pero DJ Lindsay, napansin ko na kapag kasama ko yung boyfriend ko, ibang-iba ako. Tahimik, hindi madaldal, hindi makulit. Pero may mga time naman na napapakita ko kung ano talaga ako. Pero minsan lang yun. Pinagbabawalan niya kasi ako na masyadong maging loud. Wag daw ako ganun kumilos. Dapat pirmi lang. Dapat classy lang. Dapat ganito ako kumilos. Parang sinusunod ko lang lahat ng gusto niya pagdating sa pag-uugali kapag siya ang kasama ko. Pero kahit na yung pamilya at kaibigan ko, pagkasama namin yung boyfriend ko, ang tahi-tahimik ko. Ang sabi nga sa akin ng mga kaibigan ko, parang hindi raw ako masaya. Pero pinaintindi ko naman sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko kung bakit. Ang sabi lang nila, bakit ko raw hinahayaan na kontrolin ako ng boyfriend ko? Bakit ko raw tinatago yung totoong ako? Well, ang sagot doon is, si boyfriend kasi yung nagpapa-experience sa akin sa mga bagay na hindi ko pa napupuntahan o nagagawa. Yung mga bagay na napupuntahan lamang ng mga mayayaman na tao.
Alam mo yung parang sinasanay niya ako sa ganong practice. Parang ini-spoil niya ako sa mga ganong bagay. Kaya hindi ko siya magawang iwan. Pero ang kapalit nga nun, parang nakakalimutan ko na yung tunay na ako. Parang nagbabago ako nang hindi ko namamalayan. Kaya DJ, gusto ko lang pong itanong sa inyo, worth it ba siya? Ganito ba talaga ang relasyon? Masaya naman ako kapag kasama ko yung boyfriend ko. At lalong mas masaya ako kapag pinapa-experience niya sa akin yung mga bagay sa mundo niya. Worth it ba ang lahat ng to? Sana po, masagot ninyo ang katanungan ko. Muli, ako si Mylene. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi! Oras natin, sabihin ko pa noon, check your time. It's 9:17 in the morning. Same, pero iba. Mangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Mangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo, gandang umaga sa lahat po ng mga kakakatutok pa lang. Kakakaka. Ala, si kakang si kakang Marseng. Sa mga kakatutok pa lang, mahal ko pangga ko, baby ko. This is Lihim ng Liham. Lihim ng liham. At your service all the way till 11 in the morning. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Oy nga pala, we are live now on Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067. Gandang umaga sa mga nandyan po ang aga-aga. And happy birthday kay Miss Val! Buntit! Charot. Baka maniwala sila. Ay, Miss Val, happy birthday to you. Ang ever, laging nakasmile si Miss Val. Pag nakita mo siya, mag-good trip ka. Oo, kaya kapag nakita mo siyang hindi nagre-react, no, o di kaya naman hindi nakasmile, maninibago ka sa kanya. Ganyan yung mga gusto kong tao. Oh. Happy birthday, Miss Val. Nandiyan ka lang sa likod, ha? Ang gulo-gulo mo pag pumupunta ka dito sa booth, eh. Okay, Dami mong tanong sa live. Charing. Good morning din sa mga nakikinig po sa atin, yung mga present dyan. Si Ate Yoli, si Ludi, si Carlo, si Arch. Nandiyan na po sila. Sino pa? Mag-a-attendance tayo tuwing umaga, ha? Si Galapardo, Teas, si Emmanuel, si Liza. Hello, gandang umaga po sa inyong lahat. Hoy, punta tayo dun sa kwento natin for today. Lihim ng liham. Nagbabago siya ng anyo. Siya magiging aswang, be. Nagbabago siya ng ugali kapag nandyan daw yung boyfriend niya. Pero iba din yung ugali niya kapag kasama niya yung mga kaibigan at saka pamilya niya. Kumbaga, meron siyang kakaibang may kakaiba siyang pagkatao kapag kasama niya yung jowa niya. Oo. Kasi nga daw, gusto ng jowa niya, classy lang siya, wag daw malakas tumawa. 'Di ba? Tapos, kapag nandiyan naman yung mga kaibigan niya at saka pamilya niya, doon niya na ilalabas yung tunay na siya. Yung tunay na Mylene. So, is it a good thing or a bad thing? Worth it daw ba ito? Mahal na mahal niya daw yung boyfriend niya at pinapa-experience ng boyfriend niya sa kanya lahat ng bagay na hindi niya na-experience sa normal na level ng kanyang buhay. So, medyo binibigyan siya ng ibang view ng kanyang boyfriend dun sa kanyang mundo. Gets mo? Kumbaga magkaibang mundo sila eh. Iba si boyfriend, iba itong si Mylene. Pero pag magkasama silang dalawa, na-experience ni Mylene yung peace ng mundo nitong si boyfriend. Pero ang kasama nun, kailangan pirme ka lang, dapat classy ka lang, 'di ba? Dapat proper ka lang.
So, for you, is it a good thing or a bad thing? Para sa'yo, is it a negative or positive? I-message mo ko dali. Magsabi ka sa akin kung ano bang nararamdaman mo towards this story. Sabihin mo sa akin ng lahat ng mga nasa isip mo. Facebook.com/EnergyFM1067. Click live. And sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin via their radio sets, magandang umaga po. Kami po ay nasa pangalawa sa inyong dulo ng talapahitan. Talapihitan. Tuner. Tuner ng radio sets po ninyo. Thank you very much. Lahat po ng mga nandyan na sa mga tindahan, mga sasakyan, mga bahay, kanto-kanto dyan. Oo, yung mga nakikinig po sa atin. Gandang umaga po sa inyo. Wow! Sabi ni Carlo America. Sabi ni Mr. America. Mararamdaman mo naman yan, girl, if worth it or hindi na ikaw lang din ang makakapag-decide kung magsistay ka pa ba dyan sa relationship na meron ka. Sabi naman ni Mark, good morning, DJ Lindsay. Good morning. Sabi naman ni Ami, Red Tuwico, pabati po sa finance department po kay Ma'am Gemma, Ludi, Lilia, Horano na nakikinig po kami today. O nasa ng comment doon din. Nakakaloka ka dyan. Thank you very much. Sabi ni Rosemary, present po ako, DJ Lindsay. Oo. Thank you. And teka lang, sabi ni Aldwin, huwag pumunta sa ibang daigdig at palitan ng sarili. Ikaw ang magsisisi sa huli. Alien ka pala. Sabi ni Morgan, good AM DJ Lindsay, red flag yan kasi control freak si boyfriend. We should not fake who we really are for someone else's. Kung ngayon pa lang you are second guessing yourself, how much more if tied to him ka na. Yung panandaliang luho can't be equated with real love. Antara. What more pa daw kapag mag-asawa na kayong dalawa, edi mas mahirap daw ang sitwasyon mo. Sabi naman ni Arch, may tendency talaga na maging at your best behavior pagkasama mo ang jowa mo sa umpisa. Pero as time goes by, matututunan niya din siguro na natanggapin ang tunay na ikaw. If he cannot accept you for who you are, then you can't rely, ano daw to? You can't really, teka lang, ang bilis naman. You can't really say that you are happy. Food for thought, nice PJs, Lindsay. Hindi nga kasi pajama yan, nakakalimutan. Mukha lang, Arch, mukha lang. Charot. Ganda kasi ng bears. Like Care Bears. Dapat daw i-accept ng boyfriend mo kung sino ka. Diba? Totoo naman, may point naman dyan. Basa po tayo ng ibang comments, mahal ko pang baby ko, ha. Good morning po sa lahat po ng mga nakikinig na po sa atin dyan. Sana wala kayo sa gantong sitwasyon. But if ever napunta ka na sa gantong sitwasyon, what are you going to do? Sabi ni Jovi, hindi pagmamahal yan, kaya ka nagtatagal sa kanya kahit kinokontrol ka na niya, hindi mo mabitawan ng mga layo na binibigay niya sa'yo, sender. Mag-isip ka nga hanggang maaga. Maari na hanggang mag-asawa na kayo, yan pa din ang patakaran niya. Siya ang masusunod at sunod-sunuran ka lang. Tapos sasabihin mo, good provider naman siya. Pero yung kalayaan mo bilang individual, walang-wala na. Sabi naman ni Dong, kung ako sa'yo, sender, kilalanin mo po ang ugali niya, tsaka wag basta-basta pakasal. Masarap na single ka lang dapat. Wow! Sabi pa dito, ano masabi dito ni Derek, hindi totoo ang pagmamahal yan kung dahil lang sa ibibigay niya ang layaw mo kaya ka pumapayag na makontrol. Kahit nalabag naman sa loob mo, mga gusto niyang gawin para sa'yo. Ang tanong, mahal mo ba dahil masaya ka sa kanya talaga? O mahal mo dahil nabibigay niya ang layaw mo? Sabi ni Eunice, masayang bagay. Ibig sabihin, masaya ka sa pang-spoil niya sa'yo. Kasi materialistic love yan. Nasa sa'yo yan. Ang gulo ng kwento mo eh. Ay, nako. Sabi naman ni Christina, cravings over identity. Sige te, kung mas nagmamatter sa'yo ang pagsaspoil niya, sundin mo na lang yung gusto niya. Mabuti pa talaga yung mga single na kayang isustain ang cravings without losing themselves. You sounded too dependent on him, kaya hindi ka makaalis sa poder niya. Actually, sabi naman ni RJ Kim, ano bang nagugustuhan niya sa'yo nung nililigawan ka niya? Good point. Good thought, diba? Ay, nako. Lihim ng Pero alam nyo, liham mga ng friendship, liham. ako naniniwala ako na, aminin nyo naman, kapag talaga napupunta tayo sa relationship,
kahit bahagya, medyo tinitweak natin ang ating mga pag-uugali. Natatandaan mo pa ba nung magjowa pa lang kayo ng asawa mo? Natatandaan mo pa ba nung hindi ka pa naipapakilala sa pamilya niya? Permeng-perme ka rin naman nun. Nung nandun ka, yung first time mo sa bahay ng pamilya ng jowa mo, first time mo na ipakilala sa mga pamilya niya, paano yung attitude mo nun? 'Di ba? Exactly. Exactly my point. So ako naniniwala ako na nagbabago ang ating attitude or practice or mga galaw natin dahil meron din naman talagang seasons ang ating sarili. May seasons tayo 'di ba? At iba-iba din ang mukha na pinapakita natin pagdating sa pamilya, sa mga kaibigan, sa jowa. Diyan ako naniniwala. Sa pamilya kasi, depende yan kung paano mo pinapackage yung sarili mo, kung paano ka nila kilala 'Di ba? Iba din kapag sa mga kaibigan mo, ikaw ba yung koloko, ikaw ba yung tahimik, wala ka bang pakialam sa mundo. Pero pwedeng kapag kasama mo yung jowa mo, ikaw yung pinakamalambing sa lahat. 'Di ba? Ikaw yung pinaka-loving, caring, na tipo ng tao. No, iba-iba talaga. Pero kasi ang problema dito ni ating letter sender is kumbaga hindi niya daw mailabas yung totoong siya. Kumbaga nawawala yung totoong siya kapag kasama niya yung boyfriend niya. I guess kailangan mong makipag-meet sa kanya halfway. Tanungin mo siya. Ayaw mo ba talaga ng makulit ako o kaya madaldal ako kapag magkasama tayo? Kasi sa una pa lang parte ng relationship mo, mararamdaman mo naman yan 'di ba? Masisense mo kung saan ba siya nanggaling na pamilya, ano ba yung attitude niya, 'di ba? Kasi at some level, dapat meron kayong common denominator. Ano doon na mahal ninyo yung isa't isa? Di syempre kapag mahal na mahal niyo yung isa't isa, dapat pareho kayo mag-a-adjust sa ugali ng isa't isa. Hindi yung isa lang yung masusunod, Diba? Dapat dalawa kayo. Tsaka bakla ang hirap gumalaw na Demetro lahat ng galaw mo. Oo, yung parang lahat parang may sumusukat ng galaw mo na kapag tumawa ka dapat 2 piraso lang. Hindi po pwede sa Energy FM yan. Diba? May mga ganyan, yung wag kang masyadong tumawa, wag kang masyadong malakas yung boses mo. Well, sa boses, okay pa kasi may mga tao din naman na naka-cellphone na, hindi naman naka-loudspeaker, pero napakalakas ng boses kapag nakikipag-usap sa telepono. Kapag minsan may naghihintay sa fast food, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit napakalakas ng hello! Oo, nandito ako! Ganyan. May mga ganyang klaseng tao. Okay lang sa boses Uy, baby, wag naman masyadong malakas yung boses mo, naririnig ka ng mga tao. Ganon. Pero yung tipong babaguhin mo talaga, 'di ba? Whole package mo na parang hindi na ikaw 'yan just because your boyfriend loves to do that. Parang hindi naman yata wala naman yatang hustisya doon. Wow! So kailangan mag-voice out ka rin, sabihin mo rin sa kanya na, babe, alam mo, mahal na mahal kita pero ito ako makulit ako, kulokoy ako, 'di ba? Luka-luka ako, ganyan, maingay ako. This is the real me, Ngayon kung hindi niya matatanggap 'yon, pag-isipan mo talaga, 'di ba? Hindi naman din masama kasi baka mamaya tinuturuan ka niyang maging finesse talaga, maging classy para alam mo kung paano haharap sa ibang tao. Kasi may mga pagkakataon sa buhay mo na kailangan bawasan mo rin yung pagiging loud mo, yung pagiging luka-luka mo, 'di ba? Wow! So, what if you take it the good way, no? Yung tipong wag mo na lang siya i-take as parang tawag dito, kontrabida yung jowa mo. Pwede mo naman tingnan siya in a positive way. Tinutulungan niya ako na maging ganito yung pagkatao ko. Pero siguro, dapat limitahan ko rin ng konti kasi nawawala na yung totoong ako O sige. Alam mo yun, yung tipong ikaw na lang yung umintindi. Diba? Sabi mo nga, nagugustuhan mo rin naman yung mga pinapa-experience sa'yo ni boyfriend. O, ganun na lang. Adjust na lang kayong dalawa. Mag-uusap kayo heart to heart. Kasi kung ugali yan, big deal yan sa relationship pagdating sa ugali. Oo. Ngayon pa lang malaman mo na kung, kinokontrol mo ba ako o hindi mo ba gusto yung totoong ako. Ngayon pa lang malaman mo na. Para tingnan natin kung magtatagal kayong dalawa. Kung kayo ba talaga ang meant to be. Ako naniniwala. Ewan ko lang sa ibang mga pangga natin. Wow!
O sabi ni Darwin, don't allow yourself to be controlled by someone for your partner's benefit. O, sa true naman, oo. Pero again, kapag mahal na mahal mo ang isang tao, kailangan mag-a-adjust kayo sa attitude ng isa't isa. Hindi po pwedeng yung gusto mo lang ang masusunod palagi. Kasi dalawa na kayo eh. Ganyan. 'Di ba? Pwede naman kayong meet halfway. Sus, kahit naman anong sabihin namin dito, kahit sabihin namin na, hiwalayan mo na yan kasi hindi na ikaw yung totoong ikaw. Dahil dyan sa jowa mo, mahal na mahal ko siya eh. O, pak, wala, hindi mo iiwan. Hindi rin naman iiwan yan. So, magano na lang kayo. Meet halfway, okay? Tsaka, at the end of the day, titingnan mo rin naman, ano ba, mahal ko to eh. O, sabi ni Kuya Fer, to the letter sender, we can't have it all. Pick your poison. Good morning. Oh, piliin mo daw kung anong lason mo. Diba? Hindi po pwedeng isa lang yung mananalo, hindi pwedeng siya lang yung maririnig, hindi pwedeng ikaw lang yung papakinggan. So, dalawa dapat kayo. Saan ka na naman pupunta, Kuya Fer? Oh, diba? So, ayun lang naman. And well, I wish you well sa lahat po ng mga pangga natin na nakaka-experience ng same situation as Mylene. Sana mailabas nyo yung totoong kayo kasi ang sarap-sarap mabuhay nang wala kang fini-filter sa life, 'di ba? Well, at some points naman talagang or at some time, kailangan mo talagang i-filter yung totoong ikaw just to fit in. And kailangan talaga yun sa life. May mga pagkakataon na ganyan. Pero kapag love life na pinag-uusapan, dapat komportable tayong mailabas yung totoong tayo. Diba? Dapat yung partner natin ang ating safe zone. Dapat na naaalis natin, nahuhubad natin yung mga ibang pagkatao natin kapag nandyan yung partner natin. Kasi dapat sa kanila yung ating pahinga. Yung pati ugali natin, kailangan natin baguhin, diba? Hindi nasi-stress tayo just because ayaw ng partner natin sa ugali natin. Hey! Good luck, Mylene! And stay in love pa din, yun ang masasabi ko. 9:32 on the clock, giving you something from Carpenters. This one is called Love Me For What I Am. Enjoy! We fell in love on the first night.